Ang inyong mapapanood ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga gulay na maaaring itanim sa mga bote ng soft drinks. Ang mga ito rin ay madaling patubuin na talagaan at maaari ng maani sa loob lamang ng isang buwan. Ito ay isa lamang pagbibigay ideya na kahit wala tayong malaking espasyo o lupang pagtataniman, may pagkakataon pa rin makapagtanim at makakain ng gulay na ating pinalaki sa isang natural na paraan. Sa mga nag-aanilangan sa paggamit ng mga bote ng soft drinks, ang PET bottle o polyethylene terephthalate ay itinuturing na mas ligtas gamitin kumpara sa iba pang uri ng plastic. Hindi lang yan, makakatulong din tayo upang mabawasan ang mga maaaring maging basura. Narito ang ilan sa mga gulay na maaari ninyong subukin. Ang Chinese kale o kailaan ay kabilang sa pamilya ng broccoli at cabbage at mayaman din ito sa vitamin A, C at K. Mataas din ang taglay na dietary fiber. Hindi ito maselang alagaan. Sa unang 2 linggo matapos ang transplanting o paglilipat tanim, nangangailangan ito ng 4 hanggang 6 na oras na direktang sikat ng araw. Pagkalipas nito ay maaari nang ilagay sa mas malilim na lugar. Panatilihin din ang regular na pagdidilig. Ang mga buto ng Chinese kale ay kasing liit ng pechay at mustasa. Karaniwang pinapatubo ang mga kagaya nito sa isang tray. Ibudbud ang mga buto at bahagyang tabunan ng lupa. Pagkatapos ay diligan. Gumamit ng sprayer sa pagdidilig upang maiwasang lumalim ang mga buto. Gawin ito araw-araw kung kinakailangan. Ilagay sa lugar na direktang nasisikatan ng araw. Pagkalipas lamang ng 3 hanggang 5 araw ay tutubo na ito. Maging maingat sa pagsasagawa ng transplanting at iwasang maputol ang mga ugat. Pagkalipas ng 10 araw, makikita na ang mabilis na paglaki nito.
at sa loob ng isang buwan ay maaari ka na makapag-ani ng Chinese kale. Ang lettuce ay isa sa pinakapopular at paboritong itanim ng mga hardinero o hardinera sa buong mundo. Taliwas sa pag-aakala ng ilan, ang lettuce ay napakadaling itanim at alagaan. Sa katunayan, ang lettuce ay halos walang peste kumpara sa pechay at mustasa. Nangangailangan lang ito ng mabilisang paglaki. Pagkalipas ng 18 hanggang 22 araw matapos ang paglilipat tanim, dapat ito ay malaki na at handa ng anihin. Narito ang simpleng paraan sa pagpapatubo nito. Muli ay ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. Pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw ay tutubo na ito. Sa pagpapatubo ng mga buto, importante ang pagkakaroon ng sapat na liwanag. Ang kakulangan nito ay magreresulta sa paghaba ng katawan o legi dahil sa paghahabol sa sikat ng araw. Ganito rin ang paraan sa pagtatanim ng iba pang lettuce.
Ang Chaysim o Choysam ay nanggaling sa pamilya ng mustasa, ngunit ang mga dahon ay may pagkakahawig sa pechay, kaya tinatawag din itong flowering pechay. Ang lahat ng parte ng Choysam ay kinakain, mula sa tangkay, dahon at maging ang bulaklak. Ginagawa itong salad o kaya naman ay binabanian lang na mainit na tubig at isinasawsaw sa oyster sauce. Ang paraan ng pagtatanim ng Choysam ay walang pinagkaiba sa Chinese kale, pechay at iba pang gulay. Sundan na lamang ang magkaparehong instruksyon. Ang mga herb kagaya ng arugula at basil ay maaari din sa mga bote ng soft drinks. Ang kangkong ay karaniwang pinapatubo sa seedling tray bago magsagawa ng transplanting. Sa mga bago pa lang sa ating channel, ang paggawa ng self-watering pet bottles at ang paggawa ng isang magandang uri ng lupang pagtataniman ay mapapanood din dito sa ating channel.
Sa bawat video na ating ipinapalabas ay naway kahit paano ay makapagbigay ako ng inspirasyon na kahit tayo ay walang sariling lupa o sakahan at kahit tayo ay nasa syudad, may paraan pa rin upang tayo ay makapagtanim at makapag-ani ng sariwa at ligtas na mga gulay. Maraming salamat sa inyong panonood.